Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na kudita sa palasyo. Nako, nagkagulo na PBBM admin na malabong makalaya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito. Okay, eto pasadahan po muna natin yung mga nagka-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Nako mga kababayan, eto, naghubad, nako naman, sa Tacloban po mga kababayan, may isang naghubad, no? Ito po, gusto ko lang pong i-point out dito, no, na maging pala sa lugar ng speaker natin, Speaker Martin Romualdez, ay mga ganitong mga eksena. Ito po yung tao mga kababayan, nire-rescue po. So, what I'm thinking now, no? Baka wala ito sa matinong pag-iisip or baka ito po mga kababayan ay isang addictus, no? Alam naman po natin ng mga addictus, ganito po pag pag wala na sa tamang pag-iisip kung ano-ano na lang po ang ginagawa, di ba? Yan, nire-rescue po siya, no? Ng ating mga kababayan. Okay? Yan, no? Ang taas pa naman ng building na yan, mga karibina. Oh, nako, bumitay pa. Yan, tinulungan po siya. So, ano naman to, nakaligtas naman po to mga kababayan. Pero, ang gusto ko nga lang i-point out dito, bakit ganito? Talaga bang ganito na katalamak? Ang kung nagdodroga man ito kung gumagamit man ito mga kababayan, ganito na siguro talaga kalala ang Pilipinas, no? Ganyan po ang epekto. Tapos ayaw nyo pa na magkaroon ng war on illegal drugs. Magugurgur rin naman. Tingnan nyo yan, mga kababayan. Kung hindi ito nasagip, malamang sa malamang gurgur ito. Sa lugar po yan ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan, Tacloban, sa Tacloban po yan mga karibin natin. Ito pong balita sa Kalbayog Journal, Tacloban City, a man who was seen naked on the walls of the J&F building in Barangay Abukay, Tacloban City was safely rescued by the joint effort of the BFP yan, and PNP Tacloban City, DRRMO, and other agencies, no? Ginulo mo pa yung trabaho, no? Yung mga schedule ng ating mga kababayan ng mga authorities, no? After about an hour and 10 minutes of struggle from authorities who were operating to rescue him alias Bong din mga kababayan, slip his grip from the steel frames from the advertisement board and fell to the ground. Yan mga kababayan. So, dyan po yan sa Tacloban City. Ano po ang inyong opinion dyan? Palala na ba ng palala ang Pilipinas? No? Ganito na. Gusto niyo bang maging ganito ang future Pilipino? Diba? Nagtatanong lang tayo mga kababayan, di ba? Kung gusto niyo ba ng ganito, ganyan, ang future Pilipino natin, sa Tacloban na lang siguro mga karibin natin, sa kanila naman yan Huwag niyo nang isali yung buong bansa, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Gusto ko lang i-share kasi gusto ko lang i-share mga kababayan kasi para maging lesson, no, sa ating mga kababayan that
the war on drugs, former President Duterte, ay kailangan talaga ngayon, no? Kasi kung hindi magwa-war on illegal drugs, marami pang Pilipino ang magiging ganito. Diba? Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, may point naman dito si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Ito po. Amy Marcos asks if Duterte is protected person under Trump's order versus ICC. No? ABS-CBN News 31 minutes ago, inusisa ni Senator Amy Marcos kung maituturing bilang protected person si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng executive order ni US President Donald Trump na nagpataw ng parusa sa ICC. O nga no, mga kababayan, kasi isipin nyo, di ba? Isipin po natin that we are an ally, no, of the US. Sabi po ni President Trump, no, ay papatawan niya ng parusa ang ICC kapag nakialam sa kanyang bansa at sa mga kaalyadong bansa nito. Ayan mga kababayan. Ha? So, may point naman dito si Senator Amy Marcos. Ha? So, ang problema lang dito, sino ang mag-i-implement? 'Di ba? Kasi allied tayo eh. Sino mag-i-implement wherein in fact, no? Our government is the one who surrendered former President Duterte to the ICC. Diba? Sino ang mag-i-implement ng executive order ni President Trump? Mismo ng gobyerno natin, mga kababayan, ang nag-surrender kay former President Duterte. Di ba? Medyo malabo rin, malabong mangyari na ma-implement yung sinasabing executive order ni US President Trump, no, na pagpataw sa ICC. So ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, patungkol naman po ito kay Executive Lucas Bersamin, no? Ito, may pahayag po si Attorney Roque. Ito po. Sa tingin ko, Executive Secretary Bersamin, hindi kayo papatawarin ng taong bayan. Correct. Diba? O hindi talaga mapapatawad sa ginawa nyo kay former President? Hindi po. Ito po ang pagpapatuloy ng pagsasalita ni Attorney Harry Roque. 80 anyos na, gusto na lang mamahinga at mamatay sa sariling bayan. Ipinagkait nyo pa. Huwag kayong mag-alala. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng taong bayan. Karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayanang Pilipino. Hindi po yan mabubura sa aming isipan. Correct. Diba? Karagdagang kasalanan. Ibig sabihin may kasalanan na. Yung pagtatrader pa lang, kasalanan na yun eh. Anyway, ito nga hindi ko lubos maisip, mga karibin natin. Former President Duterte, nagpalibing sa kanilang ama. Sila tinulungan para maibalik yung kanilang pangalan, no? Then ginamit po nila si Vice President Sara Duterte para manalo sila. But after all, mga kababayan, ito ang iginanti nila kaya sa Duterte. Impeachment against Vice President Sara Duterte. Tapos pag-aresto or kidnapping kay former President Duterte. Diba? Ang saklap. Ang hirap niyong mahalin, Marcos. Yeah? Ang hirap niyong maging kaibigan. Hoy, kayong mga nakaibigan, ha? Take note and be alert and be prepared, di ba? Kayong mga kaibigan ng Marcos. Because para po sa mga Marcos, mga kababayan, no? Walang kaibigan sa kanila. Walang kaibigan. Hindi ko alam kung bakit, di ba? Kung ano ang pag-uusapan. Pera ang pinag-uusapan or something what, no? Wala namang iba. Sa politika,
Pera lang po talaga. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Eto. Nagpakatotoo lang dito si Atty. Harry Roque. At ayaw paasahin ang ating mga kababayan. Ito pong statement or balita. Interim release ni ex-President Duterte, malabong pagbigyan ng ICC ayon kay Roque. News 5, 1 hour ago mga kababayan, aminado si Atty. Harry Roque na mukhang mahihirapang pagbigyan ng International Criminal Court, ICC, sakaling hilingin nila na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I want to temper people's expectation kasi wala pang pinawawalan ang ICC na accuse diretso ng crime against humanity or war crimes. Pero syempre susubukan pa rin saad ni Roque. O yan mga kabayan, eto sinasabi lang na Atty. Harry Roque na huwag tayong mag-expect but they are trying their best to do it. No? Pero sabi niya nga, ni isang akusado ng crimes against humanity ay hindi pa, no? Wala pa. Wala pang nagkaroon ng interim release mga kababayan. So, it's still good news para sa atin kasi they're still trying their best, no? Huwag lang tayong masyadong umasa. Yun lang po yung sinasabi dito ni Atty. Harry Roque. But still, no? There's no impossible. Try nyo lang, Atty. Harry Roque. Nasa likod nyo po ang taong bayan. Alright. Eto na mga kabayan, pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Nako, Palasyo, nagkakagulo na pala. Eto, pakinggan po natin to. Pag-usapan natin yung naka-schedule ngayon na Senate hearing tungkol sa pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD. Una, ang Malacanang sumulat sa Senado na hindi na mag-a-attend ang mga cabinet officials dahil wala na daw silang sasabihin. In-invoke nilang executive privilege sa sulat ni Executive Secretary Bersamin. Okay, si Senator Amy naman, palaban. Sinulatan din niya si E.S. Bersamin, sabi niya, hindi pwede. Basta, magaling din si Senator Amy, hindi pwede. Please reconsider your decision na huwag yung patinin ang cabinet officials. Although, wala pa naman siyang sinasabi tungkol sa subpoena, show cause order, o cite in contempt. Magalang pa rin si Senator Amy, kaya lang parang doon pupunta. So, magkakaroon, salpukan na ngayon ng Senado at Malacanang, lalo na itong si Senate President Chis Escudero, kinampihan niya ngayon si Senator Amy. Ito ang magandang development. Hindi pwede yung executive privilege na yan. Sabi niya, nako, kaabang-abang ngayon ito mangyari. Baka may ipapakulong na mga general ba o secretary ba. Okay, pakinggan natin saluduhan natin itong si Senator Escudero sa pagkampi niya kay Senator Amy. Hindi pwedeng gamitin yung executive privilege. Kinumpirma ni Senate President Chis Escudero sa kanyang press conference na nakatanggap siya ng liham mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin noong 20 ng Marso. Nakasaad dito na pribado at hindi maaaring isang publiko ayon kay Bersamin ang mga usaping naganap sa mga closed-door cabinet meeting at ilang mga impormasyon na related sa presidential communications. Pero hindi umubra kay Escudero ang ganitong pagrarason. Sa tingin niya kasi hindi akmang kumpasan ang executive privilege sa kasong ito dahil hindi naman uungkatin ang mga usapang naganap na direktang involved ang Pangulo. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege,
hindi ito pwedeng gamitin. So, yan mga kababayan, no? Klarong-klaro po ha. Nag-ano po siya ng executive privilege, mga kababayan, para hindi daw ungkatin yung mga sinabi ng Pangulo. Oh, baka kasi madulas itong mga executives na ito at makapagsalita ng kung ano mang sinabi or something na directives ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Ibig sabihin, isang tao lang po ang kanilang pinoprotektahan. No? Executive Lucas Bersamin is not pasensya na mga kabayan, ano tayo? Excuse me po. Nakabuti na lang, hindi tayo news anchor, no? Vlogger lang tayo. Nakakaya. So ito. Yung sinasabi kong si Executive Lucas Bersamin, mga kabayan, is not protecting, no? This executive, this subordinates of President Bongbong Marcos Jr. na mga involved doon po sa pag-aresto. Hindi niya yung prinoprotektahan. Ang prinoprotektahan niya po si President Bongbong Marcos Jr. Dahil baka madulas, no? Itong mga subordinates at makapagsalita ng something kung ano man ang kanilang napag-usapan doon sa meeting na yon, mga kabayan. Nagagets na natin eh. Ibig sabihin mga kabayan, totoo po yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. No? Yung plano, hindi lang siya. Pinangalanan niya. Di ba? PBBM, Anyo, nandun ba si Lucas Bersamin? Basta yung pinangalanan niya mga kabayan doon sa interview niya. Di ba? So totoo pala yun. Tapos pinasisinungalingan nyo pa eh. Isang blanket privilege, ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Wow! Ex-Speaker Escudero ang Galing. hingin ni Bersamina, hingin in advance ang kopya ng mga itatanong sa kanila ng Senate Foreign Relations Committee. Grabe naman. Hihingin daw yung mga question ng advance. Hindi na yun investigation, mga kababayan. Parang ano na yun eh. Di ba? Parang exam na yun. It's not investigation already. Di ba? Script. Parang sinabi nyo, ibigay nyo sa akin yung script, yung mga tanong dyan, para pag-aralan namin yung mga sagot. Pandadaya po yan, di ba? Pandadaya po yan. Biruin nyo sa school, di ba? Sa school, pag nag-i-exam, talagang on the spot, impromptu, mga kababayan. Di ba? Pero may mga exam din na pwedeng pag-aralan. Pero what I'm trying to point out, hindi ba pandaraya yan? Na ibibigay na sa inyo ng advance yung mga itatanong ng panel? Grabe ka naman po, Secretary Bersamin. No? Kung ibibigay sa inyo ng advance ang mga tanong, maaaring, di ba? Hindi na kayo magkamali sa pagsagot. Yun nga talaga yung gusto nila eh. Kukunin nila yung tanong para maisulat na nila yung mga sagot. Di ba? Para hindi na madamay yung mga madadamay pa. Ay nako. Kayo, payag ba kayo mga kababayan? Payag ba kayo? Dito sa kanila? Sa kanila, ibibigay na advance yung mga tanong. Pero dito sa mga vloggers, halos nga hindi respetuhin eh. Well, anyway, mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion dyan, reaksyon, patungkol po dyan? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan
nagnanakaw ng tao.